Ayan guys, yung time na ito guys ay nung bakasyon ko sa Pinas nung December. Ayan, dumating ako ngayong araw, pagka umaga pumunta ako sa bahay ng nanay ko. Habang ako'y nakatayo sa pinto, nakita ko yung saging sa taas na, uy, maraming may nalutuan na yung puno ng saging at saka kinain na ng mga ibon. Ayan, kaya ako'y sumigaw. Kaya nga sabi ng nanay ko, sabi niya, uy, hindi ko nakita. Sabi ko na, tungtong ka na ng bahay mo, hindi mo pa nakita. Sayang naman to pag hindi nakita to, uubos lang to ng mga ibon at saka mga ilaga. Sayang, ayan o, yung misa nila. Diyan kami kumakain. At araw-araw andyan din sila pero nakalimutan nilang tumanga sa puno ng saging. Ganyan talaga guys pag nasa probinsya ka. Sobrang sarap ng buhay sa probinsya guys. Itong lugar na ito guys ay dyan kami lumaki. Mula nung maliit kami. Hanggang ngayon nandyan pa rin yung bahay ng nanay ko. At isa lang yung kapatid ko dyan na kapitbahay ng nanay ko. Kasi hindi niya iniwanan yung nanay ko dyan dahil minsan walang anong mangyari sa nanay pag walang mga anak niya sino titingin. Kaya mabait naman yung kapatid ko. Bahala na mahirap sila basta sama-samang pamilya. Yun yung rason niya. Hindi niya talaga pinangarap na maging maraming pera. Mas gusto niya pa yung mga simpleng pamumuhay lang gusto niya. Ayan. Ayaw niya yung umangat yung buhay niya. Ang importante sa kanya yung mga anak niya. Kaya bilib na bilib ako sa kanyang panindigan. Kung anong kailangan mo, yan lang talagang madali-dali mong tawagin. Kaya lahat ng mga kapatid ko, siya lang lahat yung inaasahan. Pati yung mga pinsan ko. Kung anong mga problema ng mga pinsan ko sa kapitbahay, siya tinatawag. Ayan, ang ganyan ang buhay sa probinsya guys. Napakasarap. Talagang hindi ko talaga iiwanan ang probinsya. Hindi ko talaga iiwanan. At dyan na rin ako nakakuha ng lupa guys. Yung lupa na sakahan. Kaya taga-harvest may siyam na sako akong kinukuha dyan. Pang kakainin sa araw-araw ng mga anak ko. At saka mag-for good na ako guys. Mayroon na rin akong pagkunan ng pagkain. Wala na akong problema. Yung problema ko na lang pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, mga pang-ulam, pang loob ng bahay na lang. Pwede ka naman mag-garden. Malaki naman yung space na pwede mong gardenan. Kasi doon sa kabila, meron naman akong binili doon na 1/4. At doon na sa highway. Ang laki ng area ko sa highway. Magnegosyo ka doon. Yung mga space ng binili mong mga lote, pwede mong taniman ng mga gulay. Magpispan ka. Pwede doon sa highway. Ayan, pumunta na tayo dyan sa baba. Sa babang area. Maghanap na naman tayo ng puno ng saging para tapasin. Tumbahin. Ayan yung bunga ng lubi guys. Wala nang nakakaakyat dyan. Pinabayaan na lang. Pag mahulog, yun, kukuprasin. Napakadelikado naman kasi aakyatin yun. Napakataas. Ayan sa pag-iikot natin guys, may nakita tayong isang puno ng saging na haharbisin na. Ayan dyan banda. Ayan, makikita mo. Ayan. Yung isang puno ng saging.
Tumbahin na natin yan. Ayan na, natumba na natin yung puno ng saging. Ayan, muntik na rin nalutuan yan guys sa puno. May yelo na rin yan pero hindi nakita sa camera. Habang sa pag-iikot, ayan, may nakikita naman akong isang saging na muntik lang naubos ng ng ibon at saka mga ilaga. Ayan, kung makikita mo yan dyan mamaya, ubos talaga. Parang isang pungpong na lang naiwan. Ayan guys, oh. Ayan. Sayang yung bunga ng saging. Ayan. Hindi naman sila kasi mahilig magkain ng saging talaga doon eh. Kasi araw-araw yun, hindi naman nakakasumo naman sa kanila yung sa araw-araw na lang saging, araw-araw saging. Ayan. Ayan, kinain ko yung isang saging na yan. Ang sarap niyan guys, sarap. Kawawa lang yung punuan ng saging. Yun naman yung kahoy ng Gemelina, tanim yan ng kapatid ko. Kaya may puno ng kahoy, may puno ng saging. Kung buhay pa yung tatay ko, ayaw na niyang ganyan. Pag saging-saging lang, inalagaan niya pa yung saging niya. Kasi every month, tina-harvest niya yun at saka binibinta. Ngayon wala nang bibinta. Kinakain na lang. Ayan na naman yung nakita natin guys. Ayan ay tutumbahin na rin natin. Pero kaya medyo natagalan kami dyan dahil may wire. May wire na nakaano sa puno ng saging. Kung tutumbahin mo yung saging, baka matumbahan yung wire at saka maputol, makukurinti ka. Kaya yung ginawa, naghanap ng kahoy na ipitin yung wire at saka ako naman yung naghila-hila ng wire para pagtumba ng saging hindi matumbahan ng saging yung wire. Habang ako ay naghihintay ng pang pang-ipit. Ayun, nagbibidyo-video muna ako. Nagsasalita ako diyan pero hindi mo marinig kasi nin-mute ko na. Ay. Sarap talaga mamuhay sa probinsya, guys. Kaya ako, maraming lugar na akong pinuntahan nung dalaga ako. Lumaki ako sa ibang lugar. Lumaki ako doon sa bahay ng mga lula ko. Pagkabakasyon doon ako. Pag may pasok, andyan ako sa amin. Pag walang pasok, kung saan ako pumupunta. Hanggang nag-college ako, hanggang nag-asawa. Kaya nakapag-asawa ako sa city. Kasi doon ako tumira. Pero nung bumalik talaga ako sa city. Sa city. Dyan sa lugar namin. Pero medyo malayo lang yung lugar namin dyan kasi nasa highway kami. Tapos yung bahay ng nanay ko ay nasa pasok sa loob-looban. Pero probinsya pa rin.
Malapit lang sa bahay ng nanay ko. Kaya, anytime na gusto kong umuwi doon, lalakarin ko lang. Siguro yung lalakarin mo, mga 2 kilometro kalahati. Thanks for watching.